Naman kami nagkulang sa aming pag-uunawa. Di ka namin isusuka kung hindi ka pa sumulay. Nakakayamot sa bansang ito. Halatang ibang-iba ang pamamahala dito kaysa sa Madrid. Ang raming Indio dito. Ayoko talaga sa mga Indio. Magdahan-dahan kayo, Padre. Pagkat kayo ay nasa ilalim ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverencio. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Matagal nang tinatanggi ni Tiago ang sarili niya bilang isang Indio. Nagsayang lamang kayo ng panahon para pumunta rito. Tinuro lang naman ang handa. Mga Ginoo, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang anak ng nasirang kaibigan si Don Rafael, si Crisostomo Iban. Kinagagalak ko kayo makilala, mga Ginoo. Aba, Padre Damaso, ang kuro ng San Diego. Kinagagalak ko makita ang kaibigan ng aking ama. Aba, nagkakamali yata ako. Hindi ka nagkakamali. Ngunit kailanman hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Ikaw pala ang anak ni Don Rafael. Naway nasira niya kasi yan ay sumaiyo. Gracias, Senyor. Handa na ang hapunan, mga senyor. Iho, tara na, kumain na tayo. Nagpaluto ako ng tinola para sa'yo. Pakilabas na ng tinola. Masusunod po. Punyeta, ba't legang napunta sa akin? Senyor Ibarra, halos 7 taon ka palang nag-aaral sa Europa.
Mabutit hindi mo nalimot ang Las Filipinas. Hindi po, kahit tila nalimot na ako ng ating bayan. Paumanin, kiskiris disir. Matagal akong nawala, kaya wala akong balita dito. Maging sa San Diego. Don Ibarra, nasaan ba kayo sa Europa at tila hindi kayo nakatatanggap ng telegrama mula rito? Patawad mga senyor at senyora. Ngunit ito na lang ang sagutin mo, senyor. Ano-ano ba ang nakita mo sa Europa? Napansin ko lamang na ang Europa ay isang magandang bansa para sa pag-aaral. Ayan na ba ang edukasyon sa Europa? Umanhin, Pura. Yan na ba ang mga natutunan mo? Kita niyo ang bata na yan, napakabastos. Tigil, iho. Umupo ka at pagpatuloy ang hapunan. Hindi na po, tila galit mo sa akin ng Pura. Bukas na lang po. Kapitan Tiago, nasaan na ang magandang binibining? Mag-ingat sa iyong mga galaw, lalo na't ngunit ang mata nila sa'yo. Baka ganoon lang po talaga sila. Tulad ng iyong ama, ang aking ama. Maaari niya bang sabihin kung ano na nangyari sa kanya? Ang iyong ama ay pinakamayaman at hindi na iningitan dahil marami nagmamahal sa kanya. Bakit siya namatay? Pinagkamala siyang pumatay at nagugitan sa buhay. Kaya tsaka siya nakulong. Namatay siya sa kulungan? Ganun na nga, senyor. Oh, iho, Ibarra, andirito ka na pala. Opo, hindi na po ako makapaghintay na makita si Maria Clara. O siya, tumuloy na tayo. Maria Clara, maghanda ka na. Nandito na si Cristo sa may barat, maghanda ka na. Maria Clara, narito na ang iyong bisita. Crisostomo, Kay tagal na nung huli kitang nakita, Maria Clara. siyang tunay, Crisostomo. O siya, doon na kayo mag-usap. Maria Clara, kay tagal na nung huli kitang nasilayan. Wala pa rin kupas sa iyong ganda. Nagawa ko pa talagang bulahin, Crisostomo. Natutuwa ako at nagkasundo ang ating mga magulang para sa kasal natin sa isa't isa. Ganyan mo siguro na kung iba't ibang binibini sa Europa. Sa 7 taon ko sa Europa, ikaw lamang ang nag-iisang babae ang aking iniisip, Maria Clara. Napakaswerte ko, Maria Clara. Para kang isang bituin na nagniningning sa kanyang ganda. Mauuna na ako, aking mahal.
Mag-iingat ka, aking mahal. Naway pagpalain ka ng Diyos, aking sinta. Maria Clara, halina. Si Tiago, nasaan? Nasa loob po. Tumuloy lang po kayo. Padre, Maria Clara, ikinagagala kitang makita muli, iya. Tumuloy lang po kayo at kami na ayos mo muna ng Maria Clara. O siya, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Ano po't na parito kayo, Padre? Tiago, may malaga akong sasabihin sa iyo. Sige, umupo tayo. Masyadong mainit. Babagsak na yata ako. Sa gabi, nangukain ko ang katawan ni Don Rafael. Sariwa pa ito. At inilipat mo talaga? Hindi, masyado ito mabigat. Kaya ipinaanin ko na lamang ito sa ilog. Hindi mo inilibing sa libingan ng insek? Hindi na, masyado mabigat. Ang puntod ng iyong ama ay may malaking posting para sa itaas nito. Saan po ba yun? Ang alam ko ay dito yung banda. Halika titanong natin doon sa sepulturero. Magandang hapon, Gino. Alam mo ba kung nasaan ang punto ni Don Rafael? Iniutos po sa amin na malaking kura na ilipat po namin yun sa libingan ng mga insek. At ginawa mo? Hindi po. Mabigat po ang kanyang labi kaya pinaanod na lang po namin ito sa ilog. Ano? Pasensya na po, senyor. Kapag-utusan lamang po kami. Tingnan niyo ang mga kalalaki. Kung nakaibigan, hilabatin ng mga aso yung mga kabibigan. Hilabay ito nasisiraan ng mga pagalitan. Hoy, tingnan niyo, si Tasyong Baliw. Siyang tunay mga amigas. Kaka, anong oras pa ba tayo uuwi? Hindi pa tayo pinapayagang umuwi, Crispin. Pero natatakot na ako baka anong gawin nila sa akin. Bayaran mo muna ang mga binibintang nila sa akin. At natatakot na rin ako na baka malaman ito ni Ina. Hindi pa sapat ang sinisweldo natin dito upang mabayaran ang binibintang nila sa iyo. Pero kaka, natatakot na ako. Tulungan mo ako. Bakit yun nagdurog ng kampana? Pasensya na po. Ate ka, Crispin. Hindi ka uuwi hanggat hindi mo na ibabalik ang iyong nakakal. Ngunit walang ninanakaw ang kapatid ko. Kami nga alam dito. Crispin! Tulungan mo ako, kaka. Crispin! Bibitin ko, bububukitin kita. Kaka, tulungan mo ako. Nay! Kung Basilio, ano nangyari sa'yo? Kinuha po si Crispin ng mga sakristan mayor. Ayos lang ba si Crispin? Ayos lang po siya sa tingin ko. O siya, nahutunan natin ang sugat mo. Nay, may pagkain pa po ba tayo? Naku, inubos na lang sa inyo ng ama. Pagpasensya niyo na siya. Crispin? Crispin? Basilio, anak, gumising ka na. Nay, sunduin niyo na po si Crispin. Opo. Asan si Crispin? Wala dito yung anak mong nanakaw. Pwede ko ba makausap ang kura? Hindi, bawal. Pwede ko ba talaga makausap ang kura? Hindi, bawal. Umalis ka na! Crispin! Crispin! Tulungan niyo ako dito! Tama na po.
Crispin! Asan na kayo? Asan na kayo? Asan na kayo? Alam ko. Hindi ako iwan. Hindi ako iwan. Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Asan na kayo? Mga anak ko! Mga anak ko! Asan na kayo? Mga anak ko! Magandang umaga, senyor. Di ba ikaw ang anak ni Don Rafael? Dito itinapon ang bangkay ng iyong ama. Kung naririto lamang sana ako ng mga oras na iyon, Naalala ko noong nabubuhay pa ang iyong ama ay marami siyang natulungan, lalo na sa edukasyon. na siyang nais kong ipagpatuloy ngayong wala na siya. Pinag-aaral, nagkita-kita tayo muli. Siyang tunay. Hindi nagagalak mo makapanalungan sa tingin. Maria Clara, awitan mo naman kami. Ngunit ang aking mga kantay pang malulungkot.
Anastasio, Oh, Crisostomo, bakit ka na pa rito? maaari mo bang bigyan ng payo para sa bagong papatay paralan? Iho, mag-ingat ka dyan sa mga pare at makapangyarang tao. Mainit ang mata nila sa'yo. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayong maniniwala sa hindi nakasulat sa Biblia. Huwag tayong gagawa ng sarili nating kilos. Iaalay na natin ang ating misa. Bakit niyo po ako pinatawag, Padre? Paghiwalayin mo si Crisostomo at Maria Clara. Bakit po? Hindi sila bagay sa isa't isa. Umalis na kayo? Hindi talaga kayo aalis? Sisa, halika rito. Narito ang iyong mga anak. Mga anak ko? Asan sila? Kumanta ka muna. Asan si Christine at Basilio? Kumanta ka muna. Asan si Christine at Basilio? Kumanta ka muna. Sisa baile! Sisa baile! Sisa baile! Baile! Ano bang ginagawa mo? Kawal! Kunin mo si Sisa. Ginagawa mo? Bakit ka ba nangingialam? Hindi mas maganda ang aking kasuotan. Hindi mo ba nakikita mga kolorete sa aking mukha? Tumigil ka nga, nakakahiya ka. Crisostomo, Oh, Elias, ba't ka na pa rito?
Nais ko lang ipaalam sa'yo na may sakit si Maria Clara. Ano? Kailan pa? Kaya't kung ako sa'yo, puntahan mo na siya. Patayin niyo si Crisostomo Ibarra. Tama po ba yun, Padre? Gawin niyo na lang. Ikinalulungkot ko, ngunit namatay na si Crisostomo Ibarra. Ano? Crisostomo! 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 Pagkatapos ng balita na iyon, ay pinili ni Maria Clara na pumasok na lamang sa kumbento kaysa sa piliin ang kamatayan. Ito ay naganap sa pahintulot ni Padre Damaso na kanyang tunay na ama. Crisostomo! 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 Naipadala siya sa malayong lugar at dahil sa sama ng loob ay siya ay binangungot at tuluyan ng namaalam.